Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Bawat kaloob niya ay di malirip ng sinuman. Ang bawat naghahari sa katauhan, di matatanto bilang pagkatao lamang. Kaya't kundi susuriin matamang pakikinggan, mga salita niyang namumutawi sa bawat lingkod niyang hinirang, di mawawawaan kung gaano siya tunay na kay-inam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang bawat nabubuhay, may kaukulang ginagawad ang Ama. May mga lumilingap na kapwa niya, nagmamahal. Subalit, may mga katauhan na anuman ang gawin ng kapwa niya, ito'y baliwala lamang. Sa mga may takot na tuwiran at sa amay nakakilala ng ganap, mumunting bagay man, maliit na bahagi, malaki para sa kanya, dulot ay kagalakan. Kaya't kapag ikaw ay nakadama na ng tuwirang kasiyahan, magpuri ka sa Ama, sapagkat siya ang sa iyo ay nakilala. Sapagkat nga, ang bawat araw maraming binibigay ang Ama, wala kang kamalayan, kumikilos siya sa iyong buhay. Kaya't mapupuri mo siyang walang hanggan, mapapasalamatan mo siyang walang katapusan, sapagkat pinatototohanan niya na siya'y masurpresa, mapamamaraan siya. At ano nga bagang tinatawag na surpresa, yung hindi mo batid, wala kang alam sa paggawa niya. Maaaring gamitin ng kapwa mo tao para pagalakin ka, aliwin ka, bigyan ka ng dulot na kaaliwan na di mo malirip kailanman. Sapagkat ang Ama mo nga ay masurpresa, tunay na kaibuti ng mga gawa niya. Kaya niyang pihitin ang isip at damdamin ng mga anak niya, upang ikaw na anak niyang nagpapakatotoo sa kanya ay itala ang pangalan mo, ipadama ang puso mo, at mapatotohanan mong buhay na buhay siya. Maraming kaparaanan ng Ama, marami rin siyang dahilan kung bakit minsan pinararanas niya ang iba't iba na kaganapan sa buhay ng bawat anak niya. Subalit bilang isang tunay na anak na nakilala mo na siya, tuwirang masusuri mo, ganyan pala kabuti at kay dakila ang Ama mo. Kaya sa inyong lahat, tigibin nyo ng galak at paniniwala ang puso nyo, at sa tuwina, patototohanan niyang siya ay masurpresa. Kaya nga, humango tayo sa Galacia. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham na tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, marami siyang maipapamana. Iba't ibang uri ng tawag na pamana. Pamanang galak, kasiyahan, kapayapaan, kalusugan, kalakasan, kasaganaan, lahat na ng pawang mabuti ay pamana ng Ama. Kaya't pag sumikapan mong anak niya, patototohanan niyang hindi nawawala ang lingap at ligaya na sa kanya nagmumula at patuloy niyang binibigay sa kaparaanan niyang patutunayan
na siya'y mahiwaga. Sa isang kapwa mo, mapapakita niyang ikaw ay mahal niya. Sa mga kapwa mo, mapapatotohanan niyang kumikilos siya. Na hindi mo kamalayan, wala kang kamalayan, ikaw ay kanyang aaliwin, pasisibulin ng galak sa lihim niyang ginagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya naranasan nyo na ba na kayo'y inaliw at pinagalak ng kapwa nyo? Sinorpresa nila kayo? Magpasalamat, magpuri kayo sa Ama at hanggang kamatayan, huwag niyong kalilimutan, may utang na loob kayo sa bawat kapwa niyong umaaliw sa inyo. Sapagkat sila'y sugo rin ng Ama para patotohanan, kayo'y anak niyang minamahal tuwina. Kaya't ang kanyang kapangyarihan sa tuwina'y pinakikita niya sa kanyang mga nilikha, lalo't higit sa kanyang kalikasan. Eklesiastiko 43. Sa utos ng Panginoon, dumarating ang niyebe at namimilantik ang nag-aapoy na kidlat. Upang tupdin ang kanyang hatol, pag binuksan niya ang kanyang kulungan, naglalabasan ang mga ulap na animoy mga ibon. Sa kanya ring utos namumuo ang tubig na kipkip ng ulap at nagiging mga butil ng yelo na pumapatak sa lupa. Sa pagdating niya ay nanginginig ang mga bundok at sa dagundong ng kanyang tinig, nayayanig ang lupa. Pag inibig niya ay agad umiihip ang hanging habagat at humahagibis na dumarating ang buhawi at bagyo. Sa utos din niya ay dagling nalalaglag ang maputing niebe tulad ng mga ibon. At dumaragsa sa lupang animoy makapal na balang. Nakasisilaw sa mata ang busilak niyang kaputian. At nakapagtataka ang marahan niyang panlalaglag. Pinatitigas niyang hamog sa pamamagitan ng lamig at sinasabog sa lupa na parang pinong asin. At ito'y namumuo tulad ng bulaklak na yelong kumikislap. Pag pinaihip niyang malamig na hangin mula sa hilaga, nagiging matigas na yelo ang ibabaw ng tubig. Ano pat ang lahat ng mga ilog at lawa, wari natatakpan ng kabuting kristal, ng baluting kristal. Ang mga kabundukang sinalanta ng tag-araw at ang mga halamanang nalanta sa init ay muli niyang pinananariwa pagpatak ng ulan. At ang init ay nahahalinhan ng hamog na nagbibigay buhay. Siya rin sa kanyang karunungan ang nagpapatahimik sa kalaliman ng dagat at nagpalitaw ng mga pulo sa gitna ng tubig. Ang mga naglalakbay naman sa malawak na karagatan, ang nagsasalaysay ng mga kagulag-gulat na panganib roon. Tayo na may hanggang labas na nakikinig. May nakikita sila roon sa mga kahahangahangang nilalang. Naglalakihang hayop dagat at lahat ng nilikhang naninirahan sa tubig. Sa kapangyarihan niya, nagagawa niyang balang maibigan at sa bisa ng kanyang mga salita, ang lahat ay nagkakaisa. Hindi natin matatapos baybayin ang lahat niyang ginawa. Kaya't wala na tayong masasabi pa, kundi ang Panginoon ang kabuuan ng lahat ng bagay. Kung papaano ang lahat ng ito na narinig niyong sinalaysay sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay nagawa at tupdin ng taong binigyan ng talino. Nagagawa niyang ilahad ang marapat at kung anong hiwaga ng Ama.
Ikaw kaya na anak niyang nagiging tapat sa kanya, di ka kaya gawan ng kahiwagaan sa buhay mo? Natuwirang kung bisan kinagigitlaan ang kaganapan ng kapwa mo? Ano nga kaya ang hindi niya magagawa, samantalang kung ang kidlat ay napapahagibis niyang gumuguhit at pagdakay nawawala? Ano nga kaya ang hindi niya sa iyo'y magagawa, samantalang ika'y anak lamang niya dito sa lupa? Sinidlan ka niyang buhay upang siya'y dakilain mo at papurihan, kaya't kung siya'y nakilala mong tuwiran, di ka kaya maging kalugod-lugod sa kanyang pananaw? At sa bawat ginagawa mong kalugod-lugod sa kanyang pananaw, di ka kaya gantihan ng higit sa iyong inaasahan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Bilang isang apo kunching na naglilingkod sa dakong ito at kung saan ako sinusugo para maglingkod, isang buhay na patotoo na ang Diyos Ama ay napakahiwaga niya. Sa pangalan ng Kristo, tunay na maraming naipakikita siyang hiwaga sa mundong ito. Marami akong dapat pasalamatan na mga kapwa ko nilalang na sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama, ay tunay na napapadama nila ang kahalagahan ko bilang isang apo kunching. Tunay na napapakita nila ang pagmamahal, napapadama. Kaya't kung babaybayin ko mula sa simula ang binahagi ng Ama sa akin ng mga nagmamahal, na nagpapakatotoo, tunay na nagmamahal, hindi na mabilang ng aking daliri. Subalit, may tinuran siyang maliwanag. Hindi rin lalagpas sa aking daliri naman, ang tunay na sa akin ay magiging anghel. Kaya kung papaano niyang tinuran, maglalabing 2 taon na po itong gawain ito, sadyang hindi pa lumalagpas sa aking daliri. Bilang na bilang. Yung tinatawag po niyang mga anghel, yung masurpresa sila sa iyong buhay. Yung may ginagawa sila na nakakagit lang, hindi mo malirip na paano ba nila ginawa yun sa iyo samantalang ika'y tao lamang. Yaong ginagawa nila na kahiwa-hiwagang hindi mo kaano-ano, subalit nagagawa nila yung hindi mo inaasahan. Hindi mo sila kadugo, ni hindi mo sila kakilalang maluwat sa iyong buhay, kundi nang kilalanin mo ang Panginoong sinasamba mo at pinaglilingkuran, kasabay niyon pinakikilala rin naman niya ang mga tapat at totoong sa iyo'y nagmamahal. Kaya bilang totoong lingkod, nakapagsusumigaw ang nakikipagtotoo na tunay na buhay ang Diyos. Sa papaanong paraan mo may sisigaw na siya'y tunay na Diyos mo? Papaano mo makikita ang tunay na kaibigan mo at tunay na nagmamahal sa iyo? Yaon sa oras ng kagipitan mo, handang sumaklolo sila sa iyo, na sugo ng Ama na di niya pinababayaan ikaw na anak niya. Kaya mga minamahal, naranasan niyo na ba na sa palagay niyo, kayo ay hindi kinikilala ng kapwa nyo? Subalit may nagpapadama naman sa inyo na tapat ang pag-ibig ng Ama sa iyo? Ang pagmamasdan mo, yung nagmamahal sa iyo, huwag yung umaayaw sa iyo. Upang sa gayon, doon sa mga tumatanggap at nagmamahal sa iyo, kumikilala at nagpapahalaga, doon mo nadarama ang Diyos mong kinilala at sinukuan ang iyong buhay. Upang sa gayon ang iyong ganang pagbabago at pagbibigay mo sa Kanya ng tunay na katapatan ay mabuo yaon at hindi madungisan, sapagkat hindi ka masasaktan kung ang pagmamasdan mo, yaong mga sugo niya sa iyong tapat na nagmamahal. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa takdang araw na nais niya, lahat ng tuwirang dapat
ay mapatotohanan ng ganap ng amay laganap ang kanyang pagmamahal, tigib ng sorpresa ang kanyang gawa, karagdagang pag-uulat inyong maririnig. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang sabi nga po ng Ama, sa pangungusap man may takdang paghahayag, sa gawa man may takda ang bawat araw, segundo, oras, minuto. Halimbawa po, nakakita ka ng ipis. Kahit gustong-gusto mo yang patayin niya yun, naroong dahil hindi mo pa mapapatay yung oras na yun, mag-ahabulan muna kayo, di ba? Ganyan po ang Ama. Subalit, kapag takdang mapatay mo yung ipis na yan, ipis lang mapapatotohanan niya na kapag takda ng ipis na yung mamamatay, mahuhuli mo. Pag hindi mo siya nahuli, nakaligtas siya sa kamatayan. Ganyan din ang tao. Kapag oras na takda, hindi mo na mapipigilan yan. Subalit kapag hindi pa, may kaparaanan na gagawin siya. Kaya ito ang dapat mong pagtibayan at panaligan na ganap bilang anak niya. Yaong may hiwaga at may himalang gagawin siya. Buhay ba ang Ama? Sa kabuhayan naman, kung minsan, kwentado mo na, isang negosyante ka, ang kita mo, alam mo yan ang kikitain mo. Subalit nagkataon na yung kita mo na yon, may ginawan ka ng magandang loob. Kamukat-mukat mo yung kinita mo, tinangay pa nung pinagawan mong magandang loob na walang hiya pala. Kaya ang inaasahan mong mapapa sa kamay mo na walang bigla siya. Kung minsan naman hindi mo inaasahan, aba, palagay mo'y wala kang kita. Sa ibang paraan binigay naman ng Ama, kumita ka naman. Binalik ng higit pa sa nawala sa iyo. Ganyan ang sinasabi ng Ama na kung ang ulap ay napababagsak niya, nagagawa niyang habog, nagagawa niyang ulan, ikaw kayang anak niya na di ka diligan, samantalang kinikilala mong tapat siya sa buhay mo? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, pasalamatan nyo tuwina ang mga tapat na kapatid ninyo kay Kristo Espiritu. Di mo man kaano-ano kapag nadama mong pag-ibig nila, pahalagahan mo na bilang anak ka rin ng Ama. Sapagkat patotoong sinusugo niya sa iyo upang ikaw ay maging isang buhay na patotoo. Ang minahal mong Ama, nang balik niya yung ganting pagmamahal niya sa iyo, higit ibayo sa bawat minamahal mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sa akin tinuturan, taong aking mga mahal, kayo ganap na magnilay. Bulayin niyo't tantuin ang sa akin hinayag upang sa inyong pagsusuri, maganap sa buhay niyo, magtiwala kayong lubos. Nekarameniyahanam, nekarameniyahanam, nekarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa lahat ng sandali, alam niyo po ang pagpapatibay sa kalooban ng tao sa pananampalataya ay di yung takot na pakikinggan mo yung lahat ng kwento. Sapagkat kapag malalim na ang pananampalataya mo sa Ama, yung sinabi ng kapwa mo na alam mong talino lang sa pinag-aralan, hindi mo yan paniniwalaan. Ang paniniwalaan mo ang pagkilos ng Diyos mo. Naririnig niyo baga, mga mahal ko? At yan ang mananampalataya. Sapagkat sinidlan man ng Ama ng talino ang tao, subalit hindi binigay ang kapangyarihang bumuhay at pumatay. Kaya kapag ikaw ay malalim ng manampalataya, tamang pakikinggan mo, subalit lalabanan mo ang takot, sapagkat alam mo, siya ang kikilos sa iyo. Kaya mga mahal, halimbawa, sinabi ng kapwa mo,
wala, pasensya ka na, hindi kita mapagbibigyan sa kailangan mo eh. Ito ba'y magiging daanan ng kabiguan mo, pagsuko mo? Kumilos ka, sapagkat kung ang tubig na padadaloy niya sa laganap na bukirin at hindi sabay-sabay natutubigan ang isang ektarya, magagawa rin niya na kung di man naabutan ka ngayon ng iyong pangarap at inaasahang di ka mabibigo, sumulong ka. Sa susunod, maaring di ka nabigo. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag sa ginawa mo, nakapagpahina ng kalooban mo, yung natanggap mo sa kapwa mo, hindi ka magkakaroon pag-asang makabawit magtagumpay. Kaya kung minsan, kapwa mo gagamitin din para humina ang loob mo. At kung minsan naman, kapwa mo gagamitin para palakasin ang loob mo. Kung minsan gagamitin ang kapwa mo para sa kabiguan mo, subalit gagamitin kung minsan ang kapwa mo para sa tagumpay mo. Ganyan kumilos ang Ama. Kung minsan gagamitin ang kapwa mo para sa ikalulumbay mo, subalit kung minsan naman gagamitin ang kapwa mo para sa ikagagalak mo. Sapagkat di mo nakikita ang Ama mong bumababa sa iyo, kapwa mo tao siyang gagamitin para sa inyo. Buhay bang Ama? Ganun lang kasimple. Sapagkat ang Ama at ang Kristong tinatawagan ng sinumang anak niya, hindi bababa para sabihin, ako ito anak, naririto ako. Kundi maaring sa bibig ng kapwa mo masabing, mahal ka ng Ama, lumaban ka't manalig ka, di pa ba bayaan ka? At kung mabuti ang sinasabi ng kapwa mo, suguni ang anghel na mabuti yan. At kung masama't sinisindak, tinatakot ka, sugong masamang anghel yan. Sapagkat ang tao, isang mananakot at isang magpapalakas loob. Isang nagbibigay sigla at isang nagbibigay panghihina. Sapagkat sa buhay ng tao, hindi lahat ay iisa ang magaganap, kundi sa buhay ng tao, bawat araw may magaganap. Kaya sa bawat araw ang asahan mo'y purong mabuti, hindi may halo. Kaya ang iluwal mo sa bibig mo sa tuwin ay mabuti, parang kaganapan sa buhay mo'y pawang kabutihan din ito. Mga minamahal, sumainyo ang kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Bagamat sikretong malalim na. Thank you, anak. Thank you. Malalaman nila yung balang araw kung ano yun. Ay, Diyos ko, masurpresa ka talaga. Alam niyo po, kumikilos ang Diyos na hindi natin alam. Kaya po, alam nyo, kapag napatotohanan ng Panginoon yung mga mensahe niya, mismo sa sarili ko na nagaganap po, talagang para po ba akong, hindi ko kayang paliwanag kung papaano. Para po ba yung kanyang espiritu ay nagpupumiglas na, anak, ihayag mo, ihayag mo, ihayag mo. Buka mo ang bibig mo, buka mo ang bibig mo, buka mo ang bibig mo. Kaya naman, sa pagbukas ko po ng bibig ko, tuloy-tuloy ang pangungusap niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, kung minsan nagaganap, pag nabasa ko yung mga message, gusto kong sagutin, walang pumasok. Kung minsan naman, ay, naantok na ako, sabi ko, pilit na binubuksan ng mata para naman sagutin. Kung minsan naman, pag hindi patakdang sagutin, nabasa ko, mamaya na ka ako yan. Yung mamaya na yon, may pumasok na namang iba, natakpan ng napatungan ng napatungan. Katulad po ng isang araw, nung buksan ko, 18 sa isang cellphone. Sa isa, 7. Sa isa, 5. Bago kong mabasa lahat yun, nagkapatong-patong na, ala na. Mga minamahal, maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid ko, LP, and kapatid na Agnes. Napakapalad ninyo
sapagkat anumang oras, hindi ninyo alintana yung mapuyat. Sabi mo nga, mas lalo kang napapalapit kapag ikay nasa Germany, sapagkat parang kaharap mo lang si Apo Conching. Bakit po? Sapagkat lagi pong nakatutok sa kanila ang computer. Kaya minsan po, kahanga-hanga talaga yung anong oras po doon ngayon. Sa araw naman, anong oras sa kanila noon. Hindi po magkaparehas ang oras natin sa Amerika. Sa inyo po, mga taga-Amerika na nagpupuyat. Kung hindi po nila mapanood, halimbawa ngayon, nakabukas na raw ang kanilang computer, tapos po sa kakahintay ay nakatulog pag halimbawa sa araw. Nako, alam niyo po bang nagpapagising daw sa kanila yung tunog ng computer? Sabi niya, nagmimisahe na pala. Ganun po, kaya napakapalad po ng mga nagmimithi na sa tuwin ay marinig ang mensahe. Sa palagay niyo po, kung bilang tao lang pagnanasahin po ba? Sa palagay niyo po, kung bilang tao lang, may kapangyarihan po ba sa kanilang dadaloy sa katawan na pagmimithi nilang pakinggan yan? Alam niyo po, yan po ay mula sa Diyos. Tandaan po ninyo, ang pagmimithi ng pakikinig ng kanyang banal na salita ay espiritu ang kumikilos. Kaya, pag nag-uumapaw sa puso nyo ang pagnanasang makinig ng mensahe ng Diyos, nasa sa inyo po ang banal na panawagan ng Diyos. At yan po ay pawang katotohanan. Sa maniwala po kayo't sa hindi. Tanggapin po ninyo't sa hindi. Kapag kami nimithimot, nagdudumalit, nagmamadali ka, na gusto mong makarinig ng mensahe niya, nag-uumapaw sa puso mo ang pagmimithing, ang Diyos ay madama mo. Subalit, subukan po ninyong malibang sa mga bagay at wala kayong nararamdaman na parang tamad na tamad kayong makinig ng mensahe, tumungo sa dambana o kung saan ninyo nais na makinig ng mga banal na salita. Tingnan nyo po, sa maniwala po kahit sa hindi, sa tanggapin nyo at sa hindi, ang pagkatao nyo ang namumutawi, ang naghahari. Kaya, nandyan na yung panlulumo, panghihina, kaguluhan, kalituhan, at kawalan ng pag-asa. Subalit, habang nasa puso ninyo, nasa isip ninyo yung pagmimithi, nagmamadali, nagdudumali ka, hindi mo namamalayan. Sa pagmimithi mo na yan, sumisigla, lumalakas, tumitibay ang iyong pananalig at pananampalataya. Bakit po? Sapagkat sa mga lingkod, nagaganap yan. Kung di mo lalabanan, may pang-agaw. Salamat po, napagtagumpayan na naman. Alam niyo po ba mula kahapon? Kamalakalawa pa pala ng gabi. Kung kailan ako malapit na pong gumayak na palabas, tsaka kikirot ang aking baga na nasalaksak ko ng toothbrush na kasi po meron akong 2 ngipin doon na pinagkakapitan nitong brace yun pong, ano bang tawag dito? Yung pong meron akong 3 din arpustiso. Salamat po sa aking doki. Libre po ako, libre. Sa kahiyaan ko po sa kanya, dahil lagi akong libre, hindi ko na po dinadaing sa kanya yon. Sabi ko, alam po kasi kung magkano presyo nito yung ginawa niya sa akin. Kahit 3 ang ngipin, kahit buo, parehas din ang presyo. Nakakahiya na po, no? Sa pangungutangan mo ng loob. Abay, kapag sasamantala, nakakahiya po, no? Kaya, tinawagan niya ako kahapon. Nalaman niya, Apo, ano po ba, Eka? Ala, titiisin ko na ako. Hindi po, tingnan natin, Eka, kung papaano. Naku, babaguhin mo na naman. Kasi pag tinanggal ka ako yun, ikakabit. Diyan niyo po makikita yung totoo na nagmamalasakit, nagmamahal sa inyo. Makakatagpo po kayo ng tao. Makakakuha kayo ng mga kaibigan nyo. Makakaramdam kayo ng mga nagpapahalaga at nagmamahal sa inyo. Unahin nyo ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Na, sino nga po ba yung
magbibigay sa iyo. O eto po, Apo Concha, yung gatas mo. Apo Concha, yung tinapay. Aba, tapos mayroong mag-aabot sa iyo ng, ha? Susurpresahin ka? Babuhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko nga, oy, magkakasala na naman. Ano yun? Iaabot. Tseke. Ha? Buhay po ba ang Diyos? Mahal na mahal, mga minamahal, kay buti ng Ama, napakabuti po talaga niya. Kung alam lang ng tao kung paano kumilos ang Diyos. Naku, Panginoon ko at Diyos ko, masasabi niyo ang Diyos ay walang kapantay kung kumilos. Pakatandaan po ninyo, isang araw, lalong patototohanan, dobling patototohanan ni Divine Mercy. Siya ay Diyos sa dakong ito. Pakatandaan po ninyo yan, darating ang takda na yon na sasabihin nyo, to the max pala talaga ang Diyos kung magmahal. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung papaano to the max ang gawa niya, nagalak at ligaya, hiwag at himala, sorpresa, masasabi mong to the bone ang galak mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang katawa-tawa sa iyo bilang tao, kagitla-gitla, kaginsa-ginsay, may magagawa ang Ama sa imposible na maging posible. At yan ang dapat ninyong laging tatandaan, ng Ama'y kumikilos ng walang kamalayan tulad ng kung paano niya nahahakot ang ulap pataas. At kung paano niya naibabagsak, nagagawa niya ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, pagharian kayong ganap. Kaya, ikaw ba'y nalulumbay? Isang araw sasabihin ng kapang, Apo, baka magalit ka sa akin. Sinusurpresa ka na nga, magagalit ka pa? Ay, kay buti ng Ama. Kaya, salamat. Salamat. Napakabuti ng Ama. Eh, mahirap pong magsalita. Tsaka na lang. Ano po? Sabi nga po ay, talagang napakasarap maglingkod ng totoo. Nang tapat, sa palagay man ng kapwa mo, ikay sinungaling, luka-luka, luko-luko, demonyo, magpakatotoo ka sa Ama, siyang nakakakita ng ginagawa mo. Sa palagay man ng kapwa mo, nanloloko ka, dinadaya mo sila at sinungaling ka, ang Ama lang ang makakita sa iyo, sa katapatan ng puso mo, sa makatotohanan ng isip mo, siya ang tagapagtanggol mo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, sa ginagawa mo, hindi ka man tanggapin paniwala ng kapwa mo. Ang maniwala lang at tumanggap sa iyo'y Ama, magsusugo siya ng tatanggapin ka, mamahalin ka, at kikilalanin ka na ikaw ay lingkod niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Naku, mga minamahal, alam niyo po, suriin po ninyo. Ako po, sa tuwing na napapatotohanan ko sa buhay ko, pag ako ay parang may lumbay, hindi ko alam kung ba't ako nalulumbay. Sigurado po, paglabas ko sa dambana, may kaaliwan siyang ibibigay sa akin. 100% mula nang maglingkod ako, kapag ako ay may luhang naganap sa mata ko dahil sa mga pinagdaraanan ko, yung araw na yon hindi lilipas, inaaliw, pinagagalak ako ng Diyos. At yan po ay buhay na patotoo ako sa tuwing na naririnig po niya tayo, nakikita po niya tayo, hindi tayo pwedeng magsinungaling sa harapan ng kapwa natin. Kung tayo'y may takot na sa Kanya, kapag nasabi mo sa kapwa mo hindi totoo, nakakatakot po. Kaya ang pawang sasambitin mo at mayahayag mo kapag nakikipagtotoo ka na sa Kanya, yaong totoo na alam mo ang patnubay niya ay nasa sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat,
pinarinig ng maliwanag sa inyo kung paano ang pagkilos ng Ama sa kapangyarihan niya, manalig po kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa pananampalataya. Kapag sinabi niya sa iyo, anak, lumaban ka, mababago rin ang takbo ng buhay mo, panaligan mo na yan. Huwag mo isipin kung paano mangyayari yun, sapagkat kung paano ang tubig ay napapabalong niya, napapaibabaw niya, napapalaganap niya sa lupain na tigang. Manalig ka kung ang tigang na lupay na paglusak niya, ikaw din na anak niya, mababago rin niya kapag ginusto niya. Sa buhay mo ay may magagawa siya. Buhay po ba ang Diyos? At kung sa mga hinahayag mo, sa mga pinagtitibay mo at pinatototohanan sa kapwa mo, na siya'y dakila, na siya'y mahiwaga, na siya'y makapangyarihan, sa iyo mismo na ginagamit niya ay wala siyang ginagawa, paano mo mapapatotohanan yung sinasabi mo'y totoo? Kaya sa mga naghahayag na tunay siyang dakila at totoo ang pakikipaghayagan sa kanya, nagpapatotoo siya'y buhay at di patay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may bukas pa sa inyong buhay. Sa tuwin ay ika'y manalig na lubusan, ang asahan mo ang pangako ng Ama. Sa ninuno niyong si Abraham na tinuran, hanggang sa iyong kapuapuhan ng saki, magtiwalang tuwiran, kailan may di ko ito pababayaan. Kaya pagtitiwala, mabuhay sa inyong puso, magaganap ang kayo ay magsipagtibay, pagkat tuwirang ang alay ay tuwirang buhay at di patay sa pamamagitan ng Espiritu sa inyo'y tanglang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nung sabihin sa'yo, manalig ka anak, hindi ka bababa, mapupromote ka. Natanggap mo ba? Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan ang buhay, ganyan ang Ama. Kapag sa sinabi niya, pinasambit sa lingkod niya, pinagtiwalaan mo at nanalig ka, walang pagkabulag, patutunayan niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi naman siguro baliw si Apo Kunching nyo, at lalong hindi demonyo na magsasalita sa harapan nyo na hindi naman pinag-aaralan ito. Sino man ang magaling at tunay na mangangaral, kung ito'y pakikinggan, di ko katatakutan. Sapagkat kung tuwirang tao lang pinagmulan, bakit nga ba kayo'y naririyan upang ako ay pakinggan? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Paghahari walang kamatayan, makibaka kang anak ng Ama. Nekarameniyahanam, nekarameniyahanam, nekarameniyahanam. Kaya, pag napatotohanan mo ang Ama'y masurpresa, ano po ba yung sinasabing surpresa? Yung hindi mo inaasahan. Aba, halimbawa may dumating galing ng abroad. Ba, ay Apo, pasalubong. Ay, sino ka? Para pahalagahan. O halimbawa, masigit doon. Aba, kumilos palang Ama sa iba pang pamamaraan.
Ba, paano nga ba yun? Alam niyo po, isang araw inaayos ko yung aking altar. May nagbigay po sa akin ng airplane na maliit. Tinago ko po iyon. May nagbigay ng yung diamond na galing Singapore, galing sa Alaska. Dalawa sila. Ang isa agila, ang nasa loob ng diamond. Ang isa ay bulaklak na orchids na nakabukadkad. Sabi ko, ano kaya ang meaning nito? Ano kaya ang simbolo sa akin nito? Ano kaya ang ibig sabihin ng Diyos sa akin? Pinagtatabi ko po lahat yan sapagkat wala akong paglalagyan. At nang niloob na ng Ama na may mapaglagyan ako noon, isa-isa pinababatid niya sa akin. May nagpasalubong po sa akin ng paru-parong nakabitin na kulay orange. Babasagin din po siya para siyang kristal na ang ganda niya talaga. Sabi ko, ay, salamat. Galing po yun ng Amerika. Pinagtatabi ko yan. Sabi ko, saan ko naman nilalagay yan? Subalit isang araw, pinabatid po niya yan lahat sa akin. At pinaglalagay ko. At alam niyo po ba, habang nilalagay ko, miniminsahihan niya ako. Pinapatong niya doon yung may nagbigay sa akin ng, sabi niya, Apo, pinadalan kita ng magic jack. Kasama na po yung cellphone na gagamitin. Pero hanggang ngayon po, sorry, hindi ko napapakabit ang magic jack. Kahit po sa kayo tumawag sa Amerika, libre wala kayong babayaran, binayaran ko na po yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa po napapakabit. Ewan ko ba? Kung sa iba yun, excited na, ilalagay na. Hindi ko po alam. Nawawala ako sa mga ganong magalak po ako, tuwan-tuwa ako, salamat. Subalit, wala yung pagnanasa na, sabi niya sa akin, Apo, kung hindi ka busy, anumang oras, pag nandyan na po kahit na ilang oras tayo mag-usap, kahit sinong gusto mong kausapin sa Amerika, sa Canada sa Alaska, pwede Bakit hanggang ngayon di ko na ipapakabit? At ngayon kinabit ko po doon yung cellphone. At nung mag-abroad po yung anak ko nang sumasakay siya ng barko, binili ko siya ng alarm clock. Yung alarm clock na yon, bakit po, ikot ako ng ikot sa SM. Pasubali ko ito ang bilhin mo. Hugis puso po siya at mayroong siyang nakagano sa ituktok at parang dalawang ulo. Ngayon po kinuha ko yan. Sabi nung apo ko, daddy ko yan Sabi ko, ano ngayon? Kung sa daddy mo yan. Sabi ko, akin na ito ngayon. Sabi ko, yung pong madaldal kong apo, babae. Ngayon po habang nilalagay ko po doon, nagmimisahe siya. Nagmimisahe. Alam niyo po, wala pang lumipas na ilang araw. Lahat ng minisahe niya sa akin, sunod-sunod na po yan. Hanggang sa, ewan ko ba, bakit bulag ang mga mata na may liwanag? Ewan ko ba, bakit bingi ang may malakas na pandinig? Ewan ko ba, bakit hindi makakilala ang diwang may isip sa tuwin ay nag-iisip ng katang pag-iisip? Ewan ko ba, bakit buhay naman patay ang pandama? Ewan ko ba, bakit hindi makilala ang Diyos niya? Ewan ko ba, bakit hindi tuwirang makita? Sa bawat araw, nagbibigay naman ng pahayag na kay inang.
Bakit nga ba hindi maganap ang lahat ay makatanggap? Bakit nga ba marami pang tao'y hinahanap? Bakit nga ba sa tuwi na ikaw bilang anak may alinlangan at di paging dapating ikaw ay matapat? Subukan mo bilang tao na may pagninilay. Makakamtan mo, mapapatotohanan ng amang buhay siya. Kaya ikaw na may maraming takot sa buhay, gawin mong ikaw ay sa may maging tapat, magpagiging ganap. Pakikita niya, siya'y mahiwaga. Pasisilay niya ng salita niya'y walang pagkabula. Nagbata, nagpagal, naghintay ka mga anak niya. Magigitla ka sa ginagawa niyang masurpresa. Bakit nga ba nang dahil tao ang nangungusa? Hindi mo ganang matanggap, mapagtiwala ang ganap. Gayon pa man, hindi ka rin kanya iniiwan. Patuloy kang nililingap, patuloy kang binibigyang ganap ng tuwirang liwanag ng diwa. Hanggang sa maabot mo, maunawaan ang nasa niya. Pag sumikapan, pag sumakitan mong gawin lamang na siya ang unahin, siya ang pangunahin, ika'y kanyang pagagalakin. Kaya't kayong lahat sa kanya ay tumanggap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Oy, welcome kapatid na Romy. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manadi o mangkin at tanggapin. Buhay po
po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ay, buhay na buhay po ang Panginoon. Alam niyo po, hindi pa, no? Sabi ko sa mga, minsan nagkukwentuhan kami ni kapatid na Marisa, paano nga ang tao ay hindi maniwala, no? Kapag nagkukwento ka sa buhay mo, naganap yun sa buhay mo. Subalit kapag minimisahe mo ang salita ng Diyos, eh, hindi mo alam yun. Tama po ba? Sapagkat siyang nagsisilid sa iyo ng talino. Siyang nagbabahagi sa iyo ng sasabihin mo. Kaya kapag pinaniwalaan mo, magaganap sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid, welcome. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ay, Diyos ko at Ama ko. Sabi ko kagabi, ay ba't kaya ang alam ko ka ako ang tundo kagabi? Parang hindi ka ako taga-tundo ang mga nagbibigil, nakinig ako. Anak, di ba ga tinuran? Sabi po sa akin ng Espiritu, anak, di ba ga nakiusap ang mga taga-tundo na maaring Miyerkules na sila para hindi sila nagdadalawang araw? Ay, oo nga po pala. Kaya sabi ko, Panginoon, di po muna ako magbibigil. Masakit po. Sabi ko, Panginoon, alisin mo po ito. Salamat sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ni Doke, Apo, alam ko naman po, hindi kayo iinom ng oral. Sabi niya, oo, sabi ko, kaya ko pa naman. Ibibigay na ng Ama ito. Mumugugan ko na lang muna ako ng daong bayabas at asin. Sabi ko, salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, hindi naman yun ang nagpapagaling eh. Instrumento lang yun. Sa pananalig ko, paniniwala ko, na yung alat doon sa bagang ko, yung sisip-sip at saka yung daong bayabas ng antibiotic, mamamatay ang bakterya. Salamat sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Yung po tinuro niya sa akin, di gawin ko. Tama po ba? Eto po. Nung bago pa lang po ako, grade 5 yung aking bunso, ano po, sabi niya, Mama, gamutin mo naman ako. Sabi niya, nilalagnat. Ayaw ko pa pong tumanggap noon. Nilalagnat siya. Naikwento ko na po ito, pero ito na naman karagdagan. Uli, pag-uulat, no? Mama, naku, nahipo ko po yung anak ko, lagnat na lagnat. Tapos ang ubo niya, para po bang baka. O sige ka, ako manalangin ka anak. Idudulong natin kung ano. Tumutumba pa po ako noon eh. Naka, sabi ko, Panginoon, turo mo po sa akin kung ano po yung gamot sa anak ko. Kung talagang ako'y hinihirang mo. Sabi ko, ano po ba ang gamot? Pinakita sa akin yung tinda kong sukang paumbong. Ha? Painom ko sana ko yon. Sabi ko, subalit yung pag ano ng katawan ko na hindi ko mapigilan, lumabas ako sa kusina, halika kako. Meron pala tayo doon, sabi ko. Inakay ko po siya. Tapos, inumin mo kako. Inumin mo kako, hindi ba sabi mo gamutin? Ba't suka? Sabi sa akin, yan ang painom ko sa'yo eh. Sabi ko, naniniwala ka ba? Opo, sabi, ininom niya. Nako, duwag po ako noon eh. May rinola ako sa kwarto. Kasi hindi ako lumalabas. Sabi ko, kasi po yung, eto lang ang CR ha. Eto yung karto. Nako, hahakbang ka lang, yun na yung CR. Para po ako may nakikita sa palagay ko, kaya napakaduwag ko po talaga. Gusto ko, nagsisiyar ako, yung po bang miihitay, no? Nakapikit, hindi ako tumitingin sa salamin. Kaya paggabi po yan, ako, yung kurtina ko nakaladlad. Walang araw, wala pong liwanag. Bakit po? Para po bang pakiramdam ko may nakasil, ganyan po ako kaduwag. Kasi po, nakakita na ako ng kapre noon eh. Sabi ko, may kapre yata. Ngayon, ayaw nang pakita sa akin. Sabi ko, ba't nagpapakita ka sa kanila? Ba't sa akin ayaw mo? Alis ka dyan. Buhay po ba ang Diyos? Nako, eto po. Sabi niya, Mama, gamutin mo naman ako. Sabi niya, ayaw ko pa pong tumanggap noon. Nilalagnat. Ayaw ko pa pong tumanggap. Sabi ko, sige ka ako, manalangin ka anak. Idudulong natin kung ano po yung gamot sa akin.
Ama, sabi niya, nasusuka ko. Sige ka ako anak, sige, suka mo. Diyos ko, purihin po ang Ama. Doon ako nagitla sa hiwaga niyang ginawa. Pagkagising po ng anak ko, walang lagnat, walang ubo, walang sipon. Sabi ko, aba, anong nangyari yun? Sabi ko, nahiwagaan po ako, pero nagsasalita sa akin, anak, hindi mo pa ako ganang kakilala. Pinakita ko lamang sa iyo na akong nagsusugo at nag-aatas sa iyo, kaya kong gawin ng kung anong nasa ko. Sana, ano ba ako yun? Eh, siyempre, hindi ko po naintindihan yung salita niya, nasa ko. Sabi ko, ano yung nasa? Ang dami ko pong tanong sa Panginoon na yung kanya salita, ano yung pasubali? Ano ka ako yung magbulay? Ano yung ka ako magnilay? Hindi ko po lahat alam yan. Pasubali ko sa iyo, magbulay-bulay ka. Ano yung bulay-bulay? Sabi ko, ano yung gulay? Mga minamahal, sadya pong nang patunayan sa akin ng Panginoon na buksan ko yung Biblia, ang mga salitang yon ay nababasa ko sa Biblia. Buhay po ba ang Diyos? Yun po ang simula. Hindi pa po doon natatapos ang istorya. May nagpagamot po na sakit sa tenga. Eh ngayon Panginoon, ano po ba yung papagamot ko? Igagamot ko dito. Sabi, magkatas ka ng bawang Cecilia. Ay, sabi ko, bakit po bawang? Na-infeksyon kaya. Naku po ako. Baka po ako mamaya, hindi pumayag yung... Aba, pumayag po yung magulang. Alam niyo po, wala mang 9 na araw ang sinabi. Abay, ilang araw lang, wala na yung tumutulong tenga. Ang sabi ng mga kabarangay, ang na-infeksyon kaya anak mo katabi sa utak atay. Sabi nila. Kala nila hindi ko alam yon. Naku, wag mo na akong dalhin dito yung anak mo. Sabi ka ako nila nung kapitbahay mo, baka ma-infeksyon, mamatay. Ay, hindi po kaya dinadala gabi. Dinadala niya gabi. Naku, ano ito? Para naman akong magnanakaw, sa gabi akong tinutunguhan. Sabi ko sa loob-loob ko lang Panginoon, ganito po ba maglingkod sa iyo? Talagang hinahamak ng kapwa-tao? Naku anak, labanan mo ang lahat. Makakahulagpos kang ganap. Eto na po, nung sana ko, yun na naman siya. Iyak ng iyak, napakasakit po ng tenga. Sabi niya sa akin, sakit-sakit talaga. Sabi niya, anak, bawang lang ang katapat niya. Sabi niya, ayoko ng bawang, ang baho tsaka masakit. Sabi niya, Diyos ko, sabi ko, ayaw po ng anak ko, paano po ba gagawin ko? Sabi niya sa papa niya, Papa, ayoko ng bawang. Sabi ko, Diyos ko po at ama ko, wag mo po akong pagalitan. Ayoko magpasubok sa iyo, bakit ayaw ng anak ko? Sabi ko, ngayon, sige ka, dali na natin sa EENT. Sa Bustos pa po kami nagpapagamot doon kay Dr. Chong. Yun ay suki ko sa EENT. Dati suki ko ayoko nang mag-mission. Lumipat ako doon kasi hindi ko nakakain. Ganun po ang tao, di po ba? So ngayon, ang ibig sabihin, dinala ko po, habang daan po, nangungusap sa akin, anak, kung sa pamilya mo ay hindi mo gagawin ang ginagawa mo sa kapwa mo, sino ako sa'yo? Diyos ko, patawarin niyo po ang anak ko, patawarin niyo rin ako. Hindi ko po ako mapilit ang anak kong bawang, sabi ko. Hindi alam ng anak ko, nangungusap po sa akin. Ngayon pagdating doon, sabi, anak, ang sasabihin lang niya sa'yo, infeksyon. Sabi ko, pagdating po doon, sabi, ay, Mrs. Sanchez, infection po. O kailangan po ito Diyos ko, kung ayaw niyo po talagang paggamot ng gamot na bibilin, wala po sila dito ng gamot na yon, sabi ko. Tapos po, eto po reseta, bilhin nyo, wala po kang gamot dito niyan. Eto na po istorya. Pumunta po kami sa Baliwag. Inikot namin lahat ang drugstore. Para naman silang, doon sa BMG, maluwang pa yun noon Dati po, wala pa yung mga nakalagay na yun doon. Tabi-tabi yun, Mercury Drug, Baliwag Drugstore, Plaridel, lahat-lahat po na yan, tabi-tabi niyan.
Hanggang sa, eto na po, sinusundan naman nila ako. Bawat pinuntahan namin drugstore, wala po talaga. Anak, sabi ko, pang-5 na ito, wala pa. Pag pang-6 last na kako ito, pag wala, talagang bawang ka. Ginaganyan ko na po siya. Binuksan po yung kotse. Anak, talagang wala eh. Magbawang ka na lang. Sabi ng Diyos, magbawang ka eh. Sabi ko, naku, ayoko ng bawang, ayoko ng bawang. Eto na po nung pang-6, wala kang magagawa. Mag-McDo na lang tayo, magbawang ka na lang. Sabi ko. Tapos sabi niya po, o sige, sabi niya, bili mo ako sa McDo. Ay, okay na, okay, sabi ko. Ade, ayun po, dumaan kami sa McDo. Pagdating sa bahay, Cecil, magpokpo ka ng bawang. Katasin natin yan. Naku po, nataong may pasyente po nung gabi na yon. Andin, nasa kwarto ko po at sabi ko, sige anak, itutok mo na lang ako sa aircon. Mawawala yung paypayan mo. Sabi ko, paypayan. Sabi ko, Ama, patigil mo po ang anak ko. Sabi ko, naggagamot ako dito, umiyak naman ang anak ko. Sabi ko, alam niyo po, pagkatapos po ng iyak, nang umalis ang pasyente, tulog ang anak ko. Pagising, Mama, wala na. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang kahiwagaan ng Diyos. Eh ngayon po sabi ko, Panginoon, ba't di ka na naghahatol ng bawang? Sosyal ang tao, mga pasyente mo, ika. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako, sabi ko, pag po kalooban nyo, ibigay nyo uli. Sabi ko, alam nyo po, napakahiwaga ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Ano po ang pinanggamot kay Tobit sa kanyang mata? Kung pagninilayan nyo, abdo malansayan. Subalit bakit sa pamamagitan ng abdo ng isda nawala ang kulaba at siya'y nagliwanag ang mata? Anong connection din ng demonyo sa bituka at puso ng isda? Subalit bakit napalayas ni Rafael? Hindi po ang abdo at puso ng isda ang nagpapalayas. Ang kapangyarihan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong lahat na minamahal, kapag nakilala nyo na ang Ama at napatotohanan nyo sa Kanya, maaari nga pong sabihin nyo, Apo Kunching, hindi pa namin nagawa yung ginawa mo. Wala po akong nagawa. Sumunod lang po ako, tumalima lang ako, ang gumawa ay ang Diyos, ako'y alipin lang. Kung katulad din po ng pagsunod ko, ang gagawin ninyo, maaring ang ginawa sa akin ng Diyos, na pinadamat, pinakilala kung sino siya, maaari nyo ring makilala, matanggap kung sino siya. Kaya sa inyo pong lahat, anong dapat nyong gawin? Manalig ka. Buhay ang Diyos, Ama. Sa salita niya, kapangyarihang patutupad niya. Ang sayo'y walang pag-aalinlangang gagawin niya. Nang dahil sa pagtanggap mo, pananalig mo sa Kanya, may bibigay ang hiwaga niya. Kaya't kung ikaw ay anak niyang may karamdaman, hilingin mo ang tapang sa pakikibaka. Bibigyan ka ng lakas at tapang hanggang ika'y makalaya ng ganap. At kung sa hirap naman ang iyong buhay, dumaranas ka ng kalumbayan, batahin mong lahat iyan, anak niyang mahal, at manalig kang ika'y palalayain. Ang lahat ay binigyan niya ng kalayaan, ang magmahal, makakita at makarinig. Gumawa ng dapat at hindi dapat, sa kalayaan niyang tinanggap. Subalit ang
ang hindi niya pahihintulutan. Ang ikaw na anak niyang sa kanya'y nagtiwala, malulumbay ang puso mo hanggang kamatayan. Kailan may di niya ito gagawin anak niya. Kaya't ang gawin mo bilang kinilala mo siya, ipagkatiwalang lubos sa kanya. Isuko mo ng buong buo at walang pag-aalinlangan, patutunayan niyang siya'y buhay sa tuwina. Masakit man para tanggapin ang iyong sasabihin, subalit pag nasukat niyang di mo kayang gawin, patutotohanan niyang siya'y mahabagin, kaya't babawin niya, sisidlan ka ng lakas. Ganyan ang Ama na inyong buhay, mawait, mahabagin. Makapangyarihan ng kanyang tinataglay, dusa't hila-hilay di niya ibibigay. Kung dinaranas mo man sa iyong palagay, ika'y kanyang pinababayaan. Alisin mo sa isip mo at damdamin, ang tanggapin mo'y ika'y pinagmamasdan. Paniwalaan mo at pagtiwalaang ika'y dinadalisay, hanggang makita niyang tapat kang nilalang. Tulad nitong si Job, Tobit at Ezekias, sakit ay kanilang nakamtan. Pagkabulag ang naganap itong Tobit, si Ezekias na may bukol ang tinanggap, at itong si Job nangapaknit itong balat, inuod na mula ulo hanggang talampakan. Subalit walang nagawa ang sinumang manggagamot, maliban ang kapangyarihan ng Ama. Kaya't kayong anak niya'y magtiwala, manalig na siya'y mahiwaga. Gagamit siya ng paraan sa inyong buhay, pakikita niyang siya'y buhay at di patay, sapagkat siya'y Panginoon at bathala ng mga buhay hindi patay. Kaya't patutuhanan niyong siya'y buhay, manalig ng matapat na walang pag-alinlangan. Umasa kayong hindi niya pababayaan ang sinumang sa kanya'y lumalapit na tuwiran. Pagiging marapat niyang sa'yo'y pasisilay, ang sa kanya'y gagawing walang hanggan, habang kayo'y nabubuhay sa sanlibutan. Pananalig niyo'y buhayin kailanman, pagkat kayo'y anak na minamahal. Ilan na ba ang tinunguhan mong manggagamot, subalit hindi ka napagaling, ni isa man sa kanila'y walang nagdulot ng kagalingan sa iyo? Huwag kang mawala ng pag-asa. May tunay kang manggagamot. Kilalanin mo siya. Aaliwin ka, pasasayahin, pasisiglahin, at bibigyan ka ng kagalingan. Di lamang ng karamdamang pisikal, maging kaluluwa mong taglay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nyekarameniyahanam, nyekarameniyahanam, nyekarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, naku, Panginoon ko at Diyos ko.
lahat naman po dumaranas, ano? Kaya nga po pag nakikita ko yung mga alagad tulad nito, minsan may text, hindi ko sinasagot. Po, ano pong gagawin ko sa asawa ko? Ganito po, ganito, ganito. Sabi ko, Panginoon, ano po ba itutugon ko sa kanya? Huwag mo sagutin para magtibay bilang alagad. Ano pang magagawa ko doon? Tama po ba? Kasi po nasa ospital na siya, anak, wala nang makikinig sa sasabihin mo. Totoo po naman. Paano ko siyang bibigyan ng, painumin mo ng ganito, painumin mo, palalagok ba yan? Hindi. O anong gagawin? Magtiwala ka sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pag nakatagpo ka pa ng sasabihin, kasi pinainom ng ano, pinainom ng damdam. Ba, hinamak pa yung dahon. Kahit siya painumin ko kung gusto niya buhay po ba ang Diyos? Nakalalason po ba yun? Di naman ano? Aba, tulad po niya, Sigurado, pag dinala mo yan sa ENT, sasabihin, naku, ba't ngayon mo lang dinala? Pumutok ang ugat, kaya namumula. Matatakot ka na. Ay, magaling pala ito. Tingnan mo, kaya daw dito niya dinadala. Sabi ko sa kanya, magpa-doktor na siya, ayaw pa rin niya. Ngayon, sisisihin mo ba siya po, Kuncheng? Ayaw mo. Ngayon, magaling na. Konti na lang, no? Hindi ka naman mabubulag niyan. Nakakakita. Maliwanag. Magpasalamat ka. Binungkal pa yung barado. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan, may kaganapan po na sa una matatakot ka. Subalit, pag natapos, mapagninilayan mo. Sabi po ni Mother, ba't kaya kaganiri yung mata ko? Sabi niya, para kang may nakaharang, makaano. Ano kaya papatak? Sabi ko, Panginoon, ano po ba ipapatak ko? Pinatakan. Ay, nabukasan. Ano ba pinatak mo sa akin? Parang lumiwanag mata ko hindi ka ako yung pinatakang nakapagpaliwanag niyan. Yun ka ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabuti po ng Panginoon, napakadakila po niya. Alam niyo po, kung bilang tao, wala akong karapatang ipagsigawan ko po ang kanyang kahiwagaan kung wala pa akong nakitang kahiwagaan. Wala po akong karapatan na ipagtibay sa inyong damdamin na siya'y buhay kung wala pa akong nakitang siya'y tunay na buhay. Subalit, anuman po ang gawing pagsisigaw ng Espiritu sa aking katauhan, kung hindi po kayo maniniwala, walang patotoo sa buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong dapat gawin? Tanggapin mo muna, manalig ka muna, umasa ka muna, magpapatotoo siyang buhay sa iyo. Sapagkat siya'y Diyos ng mga buhay at di patay. Magandang umaga po sa gabing ito, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pag-asa, pananalig ang kaisipan at damdamin nyo. Sa gayon, nakaganapan sa buhay nyo tao, di nyo namamalayan kumikilos ang Diyos na totoo upang sa inyo'y magbigay, magdulot ng kasiyasiya, kagalak-galak sa buhay nyo. Sapagkat ang Ama ay tunay na pag-ibig, liwanag at galak. Sapagkat siyang may-ari ng buhay, ilagak nyo sa Kanya, buhay na inyong sa tao'y kinamta. Pahiram lamang at hindi inyong matuturingan, sapagkat ang buhay ay may hangganan. Pagpalain kayo, pagharian at tuwiran, mapuspos kayo ng liwanag, kaligtas ay kamtin, makasadsyad sa inyong mga tahanan. Tayo na po. Wala na pong bendis.